sa pagsabog ng bomba sa gitna ng kanilang gymnasium kung saan idiniraos ang kanilang mga masasayang school activities. Nawala ang kanilang sense of security sa kanilang pangalawang tahanan. Ngayon, bunsod ng trauma at pag-aalala, sanhi ng terrorist act na kanilang naranasan. Nagsimula na pong lisanin ng mga estudyante ng MSU ang kanilang pinakamamahal na pamantasan. Nakikidalamhati po tayo sa mga pamilyang naulila sa Marawi sa naganap na pagsabog sa Dimaporo Gym sa Mindanao State University. Napakawalang puso, napakalupit. Mahihiya si Satanas sa kasamaan ng mga gumawa nito. Anuman ang rason, hindi dapat buhay ng mga inosente at walang kinalaman sa kaguluhan ang kapalit. Napakasagrado ng buhay. Kailanman ay hindi magiging sapat ang anumang ideolohiya at ipinaglalaban upang ipangtubos sa buhay ng mga walang muwang na nagkataon lamang na mapayapang dumalo sa misa. Dapat silang paghimasin ng malalamig na rehas. Mr. President, condemnation will never be enough. Kailangan may mapanagot. Kailangan may maparusahan sa mga buhay na walang habis na kinitil. Akin pong maring kinukundina ang nangyaring pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi kung saan 11 na po ang namatay at 45 po ang nasugatan. Walang puwang sa ating bansa ang ganitong karumaldumal na atake. Ang pagpapasabog sa isang eskwelahan, isang lugar na dapat ay neutral sa kahit anong sigalot. At habang nasa isang religious ceremony, ang mga tao ay hindi katanggap-tanggap. Ito po ay isang plain and simple na kaduwagan. Mga kababayan, huwag po tayo papayag na sirain ng mga ito ang kapayapaan sa ating bansa. Lalong-lalo na ang kapayapaan na unti-unti na nating pinagtulungan na ibalik sa Marawi. Sa mga kapatid natin sa Marawi na naapektuhan ng pagsabog, makaasa po kayo na hindi kami bibitaw at ipagpapatuloy namin ang suporta sa inyo upang tuloy-tuloy ang pagbangon ng Marawi. Para sa mga pamilya ng mga nasawi, pati na rin po ang mga nasaktan, kami po ay nagkikipagdalamhati sa inyo at hindi po namin kayo pababayaan. Nandito ang inyong Senado sa tulong ng National Government at LGU na siguraduhin na ang agarang tulong ay makakarating sa inyo. Sa sambayan ng Pilipinas, tayo po ay manatiling kalmado. Huwag po tayo agad-agad gagawa ng konklusyon sa nangyaring pagsabog. Ang gusto po ng gumawa nito ay pabanggain ang iba't ibang sektor. Hindi tayo dapat magpadala sa mga ganitong diskusyon dahil isa lang po ang sigurado dito. Ang naganap na pagbomba ay isang act of terrorism na ang nais ay maghasik ng takot sa mga tao at i-destabilize ang kayusan sa ating bansa. Ngayon pa lamang ating mga law enforcers, pati na rin ang AFP, ay gumagalaw na upang panatilihin ang seguridad ng ating mga kababayan sa Marawi. At bilang inyong senador, kaisa po ako sa mga tututok upang maimbestigahan ito agad para malaman at mahuli ang may kagagawan nito at mawalang agam-agam at spekulasyon sa ating mga kababayan. Muli, nananawagan ako sa mga sambayan ng Pilipinas na ating respetuhin ang isa't isa. Magkakaiba man tayo ng reliyon, paniniwala at kultura, isang lahi po tayo. Lahat tayo Pilipino. Sa loob ng pagsamba ng ating mga kapatid na Katoliko, sila po ay pasasabugin. Hindi po ito kailanman matatanggap ng mga Muslim na ito po ay kasama sa aming pananampalataya dahil malinaw po sa banal na Quran na sinasabi, ang pumatay ka ng taong walang kasalanan ay parang mo nang pinatay ang buong daigdig. At ganun din po ang sinasabi ng banal na Quran
na there is no compulsion in religion. Wala pong pilitan sa religion. Kaya meron pong kalayaan ng bawat isa kung ano po ang kanilang pinipiling relihiyon. Ngayon po, mahal na Pangulo, ang akin pong isasambitin ay patungkol po sa aking binanggit noong nandito po ang OPAPRO, nung panahon ng kanilang budget hearing. Binanggit ko na po ito. At ako po ay muling magpapasalamat uli sa mga kapatid ko pong senador na nagpapasa na mabigyan po uli ng budget ang Marawi Compensation Board. Sapagkat napakahalaga po na ang mga naging biktima ng Marawi Siege ay mapakasa kanila po uli kung ano man po ang naipangako sa kanila ng gobyerno. At ganoon din po ang hinihinging budget ng OPAPRO para naman po doon sa mga combatants ng MILF na inaantay pa po hanggang ngayon yung kanilang hinihingi po na pinangako sa kanila ng gobyerno. Dahil mahal na Pangulo, ito pong kaganapan nito at napatunayan na rin po at nasabi na rin po ni Senator Bato de la Rosa na ito pong nangyaring ito ay retaliation ng teroristang grupo sa nangyayaring operasyon ng ating forces, military forces. At yan po ay hindi lamang po yan nangyari sa Cotabato, kundi nangyayari din po yan sa Basilan. Bago po nangyari ito, meron na pong nangyaring namatayan tayo ng 2 Kafgo sa Basilan sa kanilang ginagawang operasyon laban po sa mga teroristang ito. Ito po ay tuloy-tuloy. Pero tandaan po natin, mahal na Pangulo, na hindi po puro gera ang sagot natin dito. Kailangan po natin makuha ang puso at kaisipan ng mga tao na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin po naniniwala sa tawag ng ating kapayapaan dahil sa mga pangako po na hindi pa rin naibibigay sa kanilang mga tatay, lolo, uncle. Ito pong mga gumagawa na ito ay napapatunayan natin, mga bata ito. Ito pong nangyaring enkwentro sa Cotabato kung saan marami pong namatay ang mga terorista. Kung makikita nyo po ang mga larawan, mga bata po ito. Mga batang naliligaw sa isang dayuhan po ito. Hindi po ito Pilipino, hindi po ito Bangsamoro, dayuhang ideolya na nakarating dito sa Pilipinas. Kaya po, mga mahal kong kasama sa bulwagang ito, kung gaano po natin pinaiigting ang ating puwersa laban sa external threats, ito pong internal threats na nandito na ngayon sa ating bayan, ay huwag po nating pabayaan. Lalo po natin palakasin ang ating suporta sa ating military, sa intelligence, upang lalo pong igtingin nila ang operasyon laban dito sa mga dayuhan na ito. Sapagkat, mahal na Pangulo, nandito po sila. Sila po ay napigilan lamang natin noong Marawi Siege sapagkat talagang ginera po natin sila, pero sila po ay nananatili dito. Kaya po muli, ako po ay nagpapasalamat sa inyong suporta, sa inyo pong binibigay, lalong-lalo na po sa nakaraang budget, napakalaking bagay po yon na muli po niyong tutulungan ang Marawi Compensation Board at ang OPAPRO. Ang gusto ko lamang pong huling sabihin, mga mahal kong kasama, ang pasasalamat sa inyong lahat na inyo pong niliwanag na wala pong kinalaman ang Islam dito. Ito po ay mga terorista at kailanman hindi po sila ang representasyon ng mga Muslim. Maraming salamat. Salamat po.